Nanindigan ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na wala umanong mali sa paggastos ng confidential funds ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Iginit din ni Acosta na walang bahagi ng confidential funds ang hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa pambihirang pagkakataon, nagtanong din sa testigo itong si Senator Judge Lito Lapid kung saan inusisa niya ang ilang umano'y mga kaapelyido niya na nakatanggap ng confidential funds. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, ayon kay Gina Acosta, hindi raw nakita, hinawakan o inangkin ni VP Sara yung confidential funds ng Office of the Vice President. Iginit din ni Acosta na handa siyang panagutan sakaling mapatunayan na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OBP. Sa Day 17 ng impeachment trial, muling sumalang sa witness stand ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Ms. Gina Acosta. Sa pagtatanong ni Attorney Amando Ligutan, iginiit ng hostile witness na si Acosta na hindi niya basta ipinapasa ang pera sa kanilang security officer at head ng OBP Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica. Dumaan daw ito sa proseso ng disbursement kung saan lumagda sa dokumento sila Chica na siyang nagpapatupad ng mga programa para sa confidential operation. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities. Sa gitna ng direct examination, pinuna ng presiding officer na si Senator Chis Escudero ang panig ng prosekusyon sa paggamit ng mga hindi angkop na salita gaya ng modus operandi at scam. Hindi nawalan, Your Honor, kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga. Okay, now, last question. Darating po tayo dun, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa pera ng kababayan? Use appropriate language as well. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Inusisa ng prosecution si Acosta kung nakita niya o nakumpirma niya kung talagang ibinigay ang reward sa mga confidential informant na nakapirma sa mga acknowledgement receipt, kabilang ang pangalan na Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Nitnit at Suniso Belat. Kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund at saka Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Okay. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, iginiit ni Acosta na naniniwala siyang nagastos ng tama ang confidential funds ng OBP. Buo daw ang tiwala niya kay Colonel La Chica na pinagtiwalaan din ni VP Sara na mga siwa sa confidential operation. So, sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na sa akin nagtugma po ang mga amount, Your Honor. Wala ka na hadlok. Wala ka na. Hadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sa pagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or
sana itugan or isulti kung kinsa ang kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Bilang SDO, batid daw ni Acosta na siya ang mananagot sakaling mapatunayan na may mali sa paggamit ng confidential funds. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. Fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, iginiit ni Acosta na hindi kailanman pinakialaman ni BP Sara ang confidential funds. Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Naging emosyonal naman si Acosta nang kamustahin ng senadora ang asawa nito na kasalukuyang nasa ospital sa Davao. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Sa pambihirang pagkakataon, nagtanong sa witness si Senator Judge Lito Lapid kung saan inusisa niya ang ilan sa umano'y mga kaapelyido niya na nakatanggap din ng confidential funds. Papasalamat po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. Kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Alex, bukas nakatakda namang sumalang sa witness stand itong Assistant Chief of Staff ng OBP na si Mr. Lemuel Ortonio. Hindi naman makakadalo ngayong linggo sa impeachment trial yung dating SDO ng DepEd na si Mr. Edward Paharda na nangangailangan daw ng 2 linggong pahinga matapos ngang ma-stroke base na rin doon sa ipinadalang liham ng kanyang mga abogado. Inatasan naman ng presiding officer yung doktor ng Senado na suriin itong si Paharda at i-verify din yung isinumiti niya na medical certificate. Inaprubahan naman ng presiding officer yung subpoena para naman sa pagharap sa witness stand nitong 3 AFP officials kabilang na si Lieutenant Colonel Manaros Borasing II, Lieutenant Colonel Magtanggol Panopio at si Major General Adonis Badjao para naman sa pagharap nila sa araw ng Miyerkules, August 26. Alex. Okay, Mar, dahil ginamit ng prosecution itong hostile witness na si Gina Acosta, anong reaksyon nila na parang wala bang napiga doon at hindi napuruhan o hindi direkta talagang nadiin dito si Vice President? Yun nga Alex, no, sa pagtatanong kanina ng prosecution, paulit-ulit na binanggit nitong si Gina Acosta na wala siyang nakikitang mali doon sa ginawang paggastos ng confidential funds. At hindi rin daw yan basta lang i-turn over kay Colonel La Chica dahil may proseso daw nung pag-disburse niyan. Ano? At buo rin daw yung tiwala nitong si Gina Acosta doon sa ginawang pag-disburse nitong si La Chica doon sa pondo dahil may mga isinumiti naman daw na mga acknowledgement receipt itong si Colonel La Chica. At Alex, inaasahan natin no, sa mga susunod na paglilitis o pagdinig nitong impeachment case
Alex, ay haharap din bilang hostile witness ng prosecution itong si Colonel La Chica. Okay, dahil nga binabanggit nga itong si Colonel La Chica, no, na from a disbursing officer, nilipat kay La Chica na siya rin nag-disburse. Paano yun? Ano bang tama na ano? Di ba dapat si Acosta lamang ang merong kapangyarihan na magbigay ng pera dun sa dapat tumanggap? Well, Alex, base daw kasi dun sa designation bilang security officer nitong si La Chica, siya yung nangangasiwa dun sa confidential operations. Kaya i-turn over sa kanya o i-disburse sa kanya nitong si Gina Acosta yung pondo. Pero paglilinaw niya kanina, Alex, no, sa pagtatanong ni Senator Lacson, hindi naman tuwing i-encash yung pera ay buo yan ay binibigay kay La Chica. May mga pagkakataon, Alex, na binibigyan muna ng 80 million itong si La Chica at depende doon sa mga isinusumite na requirement nitong si Colonel La Chica doon sa kanilang mga operation ay sakalang nagre-release ng karagdagang pondo itong si Ginang Acosta. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin, dyan po sa impeachment court sa Senado. Thank you.